Hello guys! Paano nga ba tayo makakapag-set up ng ating payout account dito kay Facebook? And guys, kung kayo is invited na sa mga monetization tools like Ads on Reels, InStream Ads, and yung pinakabago guys, yung content monetization. So, nakikita ko dito kay Facebook, no, hindi na sila magsisend pa ng long form videos kasi nga no October 4 is na-post yung invitation sa long form video. Ibig sabihin, wala na tayong mare-receive na notification na tayo ay eligible to get monetized sa mga long form video natin. And sa Ads on Reels, possible, ito naman yung susunod, or magkakaroon ng bagong update dito sa Ads on Reels. And kung tayo is bago and naghihintay tayong ma-monetize sa content monetization, ano nga ba yung gagawin natin pag-set up ng ating account para tayo sumahod? Well, itong video na to is tapusin mo hanggang dulo. Step by step guide yung gagawin natin para hindi tayo magkamali sa mga details. And usually, kapag nagkaroon tayo ng mga incorrect details or after submissions ng ating payout, and once na may mga mali na detalye, pwede sa bangko, sa tax info, or sa TIN number, or sa business type, na-hold yung payout, or pwede magkaroon ng unusual activity. So guys, tara, samahan nyo muna ako. Nag-ready na ako nito ng screenshot guys. So papakita ko lang sa inyo yung guide. And before tayo mag-proceed dito, ipapakita ko lang din naman sa inyo dito sa aking payout setting na ganito dapat yung makikita sa inyong profile or sa page payout. So sa payment method, makikita natin dito bakit different yung details sa tatlo. Ganito yan guys. Sa bonus program, sa page, or sa stars, iba po yung mga payout account niyan. So, ibig sabihin, different yung bangko na pwede nyo ilagay. Like for example, sa profile, pwede kayo guys magkaroon ng dalawang payout. Isa sa bonus, at isa sa Ads on Reels and InStream Ads. So, ganun siya nangyayari. Kaya makikita nyo guys dito, once na before, kung kayo is na-monetize sa Ads on Reels, bagong payout account. Tapos, kung na-monetize naman kayo sa bonus program, bagong payout account. So, sana huwag kayo malito dito sa mga yan. Kasi once na tayo is invited, automatic yan, kailangan natin mag-submit ng application dito sa payout setting. Okay? So, ito guys yung guide. Number 1, nagkakaroon din tayo ng monetization status or impacted na tinatawag kapag hindi natin kagad na fulfill or natapos yung ating pag-set up ng payout to get paid. So, ito yung mag-a-appear na notification or warning sa inyong account na kailangan nyong i-set up agad kasi kapag tumagal at hindi nyo kagad to sinet up, ma-pop-repeat or ma-wave yung sahod nyo. So next nito, i-click nyo lang yung set up payout account. Then mapoproceed kayo dito sa mga details na kailangan nyong i-submit. Legal first name, legal last name, date of birth, country. So syempre Philippines. Kung kayo is nasa ibang bansa, i-indicate nyo pa rin kung saan location kayo ngayon. So, sample, nasa USA or nasa Japan. So, indicate nyo kung nasan kayo nakatira. Okay? So, next. So, dito sa business type, ito yung nakita ko na ang dami nagkaroon ng mali na input or pag-fill dito sa business type. Ang iba is na pipili nila is non-profit. Yung iba naman, partnership. And ano nga ba yung kailangan lang natin ilagay dito? Yung pinakauna po, itong individual and sole proprietorship. So, ito lang yung pipiliin nyo. Wag po partnership kasi meron pa yung mga additional tax documents na kailangan nyo i-provide bago tayo makasahod or bago i-release ni payout ni Meta yung payout natin. Palaging tatandaan, individual or sole proprietorship. So, next. So, dito naman, syempre, enter business info. Yun din, Philippines,
individual, and sole proprietorship. And then next, sa setup payout account, syempre napaka-importante, kailangan nyo lagyan to ng address, lagyan nyo ng contact number, yung valid na contact number. Email, so email dapat active, nakaka-receive ng inbox or ng email. Tax identification, ito po is makukuha sa BIR, yung tax ID na number na makikita sa card nyo. So, click nyo lang guys yung next kung na-fill nyo na yung portion na yan. And then, dito na po tayo maglalagay ng bangko. Ano nga ba yung mga bangko na pwede at nasubukan na natin? Mostly guys, sa tagal na din natin nag-reels no 2022. AUB, yung ginagamit ko until now, AUB or Asia United Bank. Meron din ako nakita, goods pa din yung BDO, Unibank. Wag po yung BDO Network. Alam ko may problem doon na encounter yung ilan sa mga creator. And PNB pwede din. Wag po kayong magli-link ng mga remittance card. Wag po yung mga e-wallet or yung mga account number sa e-wallet. So alam niyo naman po yan, yung mga electronic na bangko. So ano pa ba? Bawal din po yung sa mga benefits. Yan, bawal din po yung mga yon. And syempre, ang kailangan nyo ilagay dito yung SWIFT code and yung tawag dito, yung account number. So be very careful sa pag-input ng account number. Kapag po kahit isa number ay magkamali sa paglagay natin account number, failed na kagad yan. Instead na this month kayo sa sahod, next following cycle na siya masasama. Okay? So kapag meron na kayong bangko, pwede yung Metrobank, i-link payout method mo na siya. So maglo-loading lang yan guys ng konti, and then mapoproceed na kayo dito sa add tax info. So dito naman guys, so kailangan nyo guys itong masusing fill out. So kapag clinic nyo po itong add tax info, mapoproceed kayo dito sa login page. So huwag kayong matakot na mag-login ng Facebook nyo dito kasi secure naman yan, coming yan kay Facebook. So kung na-detect ni Facebook na hindi ma-login dito, kailangan nyo i-approve from other devices kung saan kayo naka-login. And kung wala naman yung phone nyo, I don't have my phone. Pero usually ang pinipili dito, approve from other device. Click continue, then i-approve mo lang dito or sa iba mong phone na nag-notify na merong nag-login ng Facebook mo sa ganong oras. Okay, next. So dito naman, kailangan nating i-input yung ating tax info. Nagkakaroon po ng error or ng warning tawag dito, notification kapag may space tayo na ginamit or kapag meron tayong mga special characters na ginamit. So wag na kayo maglalagay ng space dito and magiging okay na din yan. Kapag okay na siya guys, mawawala ng warning. So click next, and syempre don't forget i-check nyo tong box na to. And syempre, kailangan pa rin guys ng login password dito para ma-proceed kayo sa next page. So, saan to makikita? Again, sa Facebook notification, doon sa device kung saan kayo nakalagin. And then, approve nyo ulit, then mapoproceed na kayo dito sa tax info. So, click nyo lang continue. Then, next nyan, dito na po tayo. Ito din yung isa, usual na nagkakaroon ng problem. Instead na individual, ang nilalagay nila is business. Wag po business guys, mahirapan tayo makuha yung sahod natin kapag business. Individual or sole proprietorship. So, tama ba yung pronunciation ko? Ayan. Next naman, are you a citizen? Are you US citizen or US permanent resident? The answer, depende po kung ano yung status nyo. Kung kayo is taga Pilipino din, nasa US na kayo nakatira, syempre, kayo na po mag-fill out dito. Pero kung nasa Pilipinas ka naman, syempre, fill out lang dito is no lang. And then,
Yung third question, may nalilito dito. Are you acting as an intermediary agent or other person receiving payment on behalf of another person or flow through entity? So, yung sagot ko dito is no. But again, nakadepende ito kung sino yung nagpipil ng mga tax info na to. Like for example, yung creator is wala siyang bangko at meron siyang nilagay dito na isang tao na siya ang kakareceive ng sahod niya. Kumbaga, inalaw niya. So, si Facebook is alam niya na third party yung makaka-receive ng inyong sahod. Okay? Next. Then, palagi nyong ilalagay yung full name. Kapag sinabi natin full name, kasama yung first name, middle name, and last name. Palagi nyong tatandaan dito sa Enter Your Taxpayer Identification Number tab, kung ano yung nilagay nyo dito, tandaan nyo po ito kasi dito natin, ito din yung magiging electronic signature nyo. Yung full name nyo, yan din po yung electronic signature nyo mamaya. Okay? So, citizenship, again, Philippines or Filipino. And then, kapag okay na, click next. Ayan. And don't forget, i-check nyo tong I have a non-US TIN. So, hindi po tayo tinatax sa US. Dito po tayo sa Philippines. Siyempre, i-fill out nyo again yung address page. I-double check nyo kung tama. Then next. Then next ulit kapag yung same as permanent address yung sa inyong mailing address. Bakit may mailing address pa? Si Facebook po kasi is nagpapadala siya ng mga documents kung hindi natin pinili yung paperless options. So, next mo lang yan. And then, nandito naman tayo sa provide additional details relating to your services. Sabi dito, saan ba natin pina-perform yung mga paggawa natin ng content or saan tayo nagko-content. Number 1, 0% is perform in US. So, hindi ba tayo nagpa-perform sa US? So, hindi ito pipiliin natin dahil nasa Pilipinas tayo. Number 2, 100% of service will be physically performed inside the United States. No. Ayan, wait lang. Naguluhan din ako. 0 of services will be physically performed in US. Guys, tama. Ito yung pipiliin nyo, yung 0%. Okay? Again, guys, yung piliin nyo dito, yung 0%. Huwag yung 100%. Kung nasa USA ka or resident ka na doon, syempre, ang pipiliin mo na yung 100%. So, medyo nakalito din ako. Diba? Nakakalito talaga itong part na to. And then, yung third one, may option dito, services will be physically performed inside and outside USA. Kung kayo po ay nasa USA, then umuwi kayo sa Pilipinas or sa other country outside US, ito yung pipiliin mo, yung pangatlo. So, sana malinaw, kung nasa Pilipinas ka at Pilipino ka, 0% of services is hindi pine-perform sa USA. Okay, next. Ayan, so tama po, pipiliin natin is 0%. Then, dito na tayo sa contact us to continue. So, medyo mahaba to, basahin nyo na lang in your behalf na ito is importante malaman nyo din ito, related dyan sa tax info, W8BN form. And dito yung sinasabi ko sa inyo sa pinaka last part. Kung ano yung full name nyo, ito din po yung electronic signature nyo. Hindi na po kayo pipirma via PDF. So, ito na po yung kukunin ni Facebook as your electronic signature. And then, ilalagay nyo din automatic naman kung anong date kayo nag-file nito. Yun din yung date na lalabas dito. Next nyan, ay ito na. So, ito yung reference ID number ng inyong W8BN form na sumasang-ayon po tayo dito sa procedure ni Facebook na tayo po ay makaka-receive ng tax or pwedeng ma-waive yung tax natin. So, yung W8BN form, ito po is pinil out natin para hindi tayo tax ng 30%. Usually guys, sa mga naka-receive ng deduction sa kanilang payout, hindi po kayo nakapag-file ng ganitong W8BN kasi 30% po yung kinakalta sa inyo ni Facebook. Okay, so yung pinakahuli,
Dito nyo ulit ilalagay yung signature of beneficial owner. So, again, full name na naman. Pag sinabing full name, first name, middle name, last name, and then yung suffix kung saan nakalagay, sa unahan or sa dulo. So, kapag okay na, ganito na yung makikita nyo, magiging kulay green. Your tax information is complete. Nandito na din yung legal name nyo, yung tax identification number ng US, address, and then, ito nga po yung W8 BEN form natin. Kapag okay na yan guys, click submit at maglo-loading lang po yan. Kapag po ganito, successful na po yan. Pwede nyo na pong i-check dito sa inyong payout setting kung meron na pong nadagdag na payout method. Yun lang guys, medyo humaba and sana marami kayong natutunan at nakatulong itong video na to. And guys, kung nagustuhan nyo, don't forget to like this video, click the bell icon, and don't forget to subscribe. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.